ang pagbabalik ng nawalang anak. Sinasabi ko sa inyo, nagsasaya rin ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan na nagsisisi. Pagkatapos, sinabi niya, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Sinabi ng nakababatang anak sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ang parte ko sa mana. Kaya hinati niya ang kanyang mga pag-aari sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon na ng nakababatang anak ang lahat ng pag-aari niya, pumunta sa isang malayong lupain, at nilustay ang mga pag-aari niya sa masamang pamumuhay. Nang maubos na niya ang lahat ng pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupaing iyon at wala na siyang makain. Namasukan pa nga siya sa isang tagaroon at pinapunta siya sa mabukid nito para mag-alaga ng mga baboy. At gusto na niyang kumain ng pagkain ng baboy, pero wala man lang nagbibigay sa kanya ng anumang makakain. Nang makapag-isip-isip siya, sinabi niya sa sarili, maraming pagkain ang mga trabahador ng aking ama, samantalang namamatay ako rito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo, gawin mo na lang akong trabahador mo. Kaya naglakbay siya pabalik sa kanyang ama. Malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, tumakbot ito at niyakap at tinalikan siya. Sinabi ng anak sa ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Pero sinabi ng ama sa mga alipin niya, Dali, maglabas kayo ng mahabang damit, ang pinakamaganda at isuot ninyo iyon sa kanya. Suotan din ninyo siya ng singsing at sandalyas. At kumuha kayo ng pinatabang guya, patayin ninyo iyon at kumain tayo at magdiwang. Dahil ang anak kong ito ay patay na pero muling nabuhay, siya ay nawala at natagpuan at nagsimula silang magsaya. Nasa bukid noon ang nakatatandang anak. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, nakarinig siya ng musika at sayawan. Kaya tinawag niya ang isa sa malingkod at tinanong ito kung ano ang nangyayari. Sinabi nito, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil ligtas na nakabalik sa kanya ang kapatid mo. Pero nagalit siya at ayaw pumasok sa bahay, kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Sinabi niya sa kanyang ama, napakaraming taon na ako nagtatrabaho sa iyo at sinunod ko ang lahat ng utos mo. Pero kahit kailan ay hindi mo ko binigyan ng batang kambing para pagsaluhan namin ng mga kaibigan ko. Pero pagdating ng anak mong ito na lumustay ng kayamanan mo sa mababaing bayaran, pinatay mo ang pinatabang guya para sa kanya. Kaya sinabi ng ama, Anak, lagi na kitang kasama at lahat ng sa akin ay sa iyo. Pero dapat tayong magdiwang at magsaya dahil ang kapatid mo ay patay na pero nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Aral mula sa Biblia. Dapat nating tularan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng magiliw na pagtanggap sa mga nagsisisi at nanunumbalik sa atin. Ang Diyos ay mapagpatawad sa mga nagkasalang tunay na may pagsisisi.